37,000 ba yung kaninang nakalagay, Eliza? 27,000 sa YouTube po. Ang dami na nanonood. Oh. Ganon din si Ann Bustamante, Calomarte driving sa NLEX northbound. Bakit nagahan mo yung weekend mo? Ana, si Senate President Sherwin Gatchalian. Nasa Zoom na po natin. Magandang umaga po sa inyo, Mr. Senate President. Good morning! Alvin, magandang umaga sa iyo. Opo, pa-tilt down nga po ng konti yung Zoom mo, Mr. SP. Mukhang nalulunod po kayo. Bawasan yung headroom, sir. Gaano na po kahanda ang Senado sa paparating na impeachment trial sa Lunes, Mr. SP? Handa na tayo, Alvin, at patuloy pa rin naghahanda dahil maraming mga bagay na nagbabago na dapat rin natin paghandaan. So, tuloy-tuloy. In fact, the other day, nagkaroon kami ng meeting with the security cluster kasama ang PNP, ang AFP, MMDA, Pasay LGU at pinag-usapan namin yung mga pwedeng mangyari sa Lunes. At marami rin naman nag-signify na gusto nilang magpahiwatig ng kanilang mga boses at saloobin. So, yan din po ay pinaghahandaan rin ho natin. Ano po ang gusto ninyong tiyakin sa sambayan ng Pilipino sa Lunes, Mr. SP? I'm pretty sure po maraming tututok dahil unang araw po ng impeachment trial. Ang gusto natin pahiwatig ay unang-una, ang ating sistema ay gumagana. Ang sistema ng pananagutan or accountability ay gumagana. Importante ito, Alvin, dahil kasama ito sa ating sistema at proseso. At importante rin na maayos yung pamamalakad nitong prosesong ito. At importante rin na yung mga taong gustong pahiwatig yung kanilang mga saloobin ay mabigyan rin ng pagkakataon pero nasa maayos na pamamaraan. Opo, napagdesisyonan na po ba kung kayo po ang magpipreside sa impeachment trial or hahalal po kayo ng isa pang senador sa mayorya na magpipreside? Alvin, under our rules, ang Senate President ang pagpe-preside. So, kayo po ang magpipreside sa impeachment trial? Ako ang magpe-preside. So, mali po yung mga ulat na si Senator Cheese Escudero ang magiging presiding officer ng impeachment trial? Well, under our rules, yung Senate President po ang magpe-preside. Tapos, parang may dot pa sa Mr. SP. So, yun na yun. Yun na yung soundbite pa na siyang magpipreside. Tama ba, sir? Yun ang nasa rules eh. Opo. Hindi, pero may binago kayo sa rules, hindi ho ba, Senator Sherwin, na parang pwede, kung gusto ninyo, na mag-elect among yourselves to choose a presiding officer? Correct. Kung gusto ng majority at yun ang gusto ng majority, then mag-elect o magde-designate ng iba. Opo. At sa ngayon, as we speak, wala pa pong desisyon tungkol dyan. Sa ngayon, kayo po ang magiging presiding officer. Tama. Tama, no? Tama. Opo. So, sa schedule, Mr. SP, hapon pa naman po magsisimula. Anong aasahan ng taong bayan sa pagsisimula ng impeachment trial? May bakbakan na ba kaagad yan? O mga formalities muna, mga administrative things muna ang gagawin dyan? Typically, sa first day, yung mga administrative, preliminaries, papakilala yung defense, papakilala yung prosecution, magbibigay rin sila ng kanilang mga opening statements, at may mga preliminaries rin na tatalakayin. So, yun yung nakikita naming magiging first day. Ito ay patuloy pa rin naming inaayos yung mga aktibidad on the first day. At kahapon lang ang deadline nung komento sa pre-trial order. So, yun rin ay titingnan din natin. Opo. At kayo po, kung sakasakali nga po na tuloy po sinasabi ninyo na kayo ang presiding officer, do you need a lawyer beside you to guide you, for instance? Or hindi, nag-aral ka, magaling namang mag-aral itong si Senate President Gatchalian, partner, masipag rin. Or kaya mo na-practice mo na at naaral mo na kung paano ang proseso dyan sa isang impeachment? Tuloy-tuloy yung paghahanda natin, Alvin, at tuloy-tuloy rin yung mga pag-aaral natin. Dalawa kasi ang dapat pag-aralan dito among many things. No? First, yung pagpe-preside
bilang presiding officer. May mga technicalities, although the technicalities naman ay governed by rules ng impeachment at rules of court. At dahil ito ay isang political exercise, mangingibabaw yung rules of impeachment. Pangalawa, yung merits ng case na pinag-aaralan din. At ito yung pinakamahalaga dahil yung merits ng case ang magbibigay ng direksyon kung paano ang magiging hatol ng mga senator judges. Opo. So sa tanong, if you need a lawyer beside you when you preside, ano sagot po doon? Hindi naman kailangan na Hindi kailangan. physically Okay. beside you, no? Dahil pag makikita natin yung setup, even for Senate President, wala siyang katabi. Yeah. No? So hindi naman physically beside you, but importante dito yung preparation, yung initial preparation ng pinakamahalaga. Meaning bago ka pumasok doon, handa ka na sa mga pwedeng mangyari. So kaya nga napakabigat yung preparation dahil tinitignan namin lahat ng scenarios, tinitignan namin lahat ng posibleng mangyari. Kaya kaya mahabang pag-aayos at mahabang preparasyon. And I have no doubt that you will come prepared. Ikaw pa ba? Sa lahat naman, kahit naman hearing ng energy dati, Ways and Means naman, you do not come unprepared, Mr. SP. So, wala tayong question dun sa preparation. Talagang you will come in prepared for Monday. Yeah. Well, salamat Alvin. Ganyan naman talagang ugali natin. Nag-heavy preparation tayo. Sabi ko nga, doon sa security cluster, mas maganda ng over-prepared kaysa under-prepared. Pero marami kasing nangyayari all at the same time. Of course, yung security aspect, yung physical arrangement aspect, pati generator nga, sinisigurado namin na ayusin generator para pag nagka-brownout, meron tayong kuryente. So maraming preparation na nangyayari all at the same time. Aside from preparing to preside and preparing to analyze the case. How many senators do you expect to come on Monday, Mr. SP? Kasi, I don't know kung nag-signify na ba yung grupo ni former Senate President Alan Peter Cayetano that they will join and participate sa impeachment trial? Ina-expect ko naman mag-participate lahat ng kayang mag-participate. Alam naman natin yung iba ay hindi makakapag-participate. No? For example, si Senator Jinggoy, hindi siya makakapag-participate. Si Senator Bato de la Rosa, matagal nang hindi nakakapunta sa Senado. So lahat ng physically pwedeng mag-participate, inaasahan natin magpapasok on Monday. So you are expecting around the 22 remaining senators will participate sa Monday? Tama. Okay, so kung 22 po yan, paano yung count po natin ng threshold? Hindi ba kailangan natin ng porsyento for conviction? Paano po yun? Hindi pa naman pag-uusapan yan on Monday. No? May tamang araw at tamang panahon para pag-usapan yan. O ngayon, sabi nyo naghanda po kayo, Mr. SP. Batay sa inyong paghahanda, kailangan bang isa lang sa arraignment? May ganyan bang sistema sa impeachment na parang tatanungin siya, guilty ka ba o hindi ka guilty? May ganon, hindi ba sa ordinary trial? Ano po? Sa impeachment ba may ganyan, Mr. SP? Under our rules, walang ganyan. Wala talaga siyang tinatawag na actual arraignment, pero merong arraignment-like na procedure under our rules. Paano yun? Para na rin siyang arraignment, iniimbitahan yung respondent para pumunta doon o yung kanyang representative at doon doon mababasa yung kaso, no? At yung proseso na yon hindi siya exactly arraignment, pero dahil inimbitahan yung respondent, para tawag nga namin arraignment-like process. So as the presiding officer, are you going to compel or request lang ba the Vice President to come in person, in the flesh, sa Senado sa Lunes? Meron na kaming papadalang sulat para imbitahan ang Vice President na pumunta sa ating first day of impeachment. At ipapadala yan today, no? Kasi under our rules, 3 days dapat ipadala siya. At pero ina-allow rin doon sa rules na ang kanyang representative or ang kanyang counsel ay pwedeng maging
representative niya. So merong ganyan na proseso under rules at today ipapadala namin yung summons. opo, Mr. SP. So ibig sabihin niyo po, hindi siya compelled to come in person, na siya mismo pwede yung kinatawan niya lang. Correct. Under our rules pinapayagan yan. Opo, paano po yan pag tinawag siya ng prosecution? Pwede ba siya ipatawag ng prosecution in the first place? Halimbawa sa pag-usad ng kaso, pwede siya ipatawag as hostile witness o bawal yun? Sa alam ko, kailangan rin may abiso yan. Yung mga witnesses, inaabiso yan in advance. Opo. So, sa aming napag-agrihan o napagkasunduan ng prosecution and defense na magbibigay ng oras para ipatawag yung mga testigo. Opo. At gaano po 3 days. 3 days yung 3 days din, napagkasunduan nila. At gaano po katagal, batay sa inyong tansya, na matatapos po natin ang buong proseso, Mr. SP? Nung tinitignan namin yung araw, hiningi ng prosecution 60 plus days. Sa defense is about 30 days. So mga around 90 to 90 plus days yun. Pag dinivide natin yan ng 3 times a week, aabot tayo ng mga 7 to 8 months. Kaya matagal. No? So ito pa naman ay rinirepaso along the way. Depende rin yan kung papatawag ng dalawang kampo yung lahat na nasa listahan nila. Pero as we stand right now, 7 to 8 months yung nakikitang paglilitis. So what do you think of the 7 to 8 months? You think it's too long? Or pwede na? Or baka naman pwede pang iksian? 3 buwan na lang, tapusin na natin to para hindi maglinger, hindi humaba. Well, depende yan sa bilang ng testigo o yung testigong ipapatawag. At depende rin yan sa prosecution kung tatapusin nila lahat ng articles. So depende yan sa takbo ng impeachment. Pero nakahanda naman tayo kung aabot talaga ng ganyan. Ang kailangan lang tignan ay yung mga mahalagang batas na pag-uusapan dahil nga meron pa tayong 50 na LEDAC bills na dapat tapusin in the next few months. Tapos meron pang budget season na papasok by August. No? So dapat rin pag-aralan yan. Actually, yun ang susunod kong tanong. Paano ninyo hahatiin? Diba pa? Kasi ang schedule ng impeachment trial, Mr. SP, hapon. Di ba nyo sabihin sa umaga, budget? Ganun ang mangyayari. Pag nag-umpisa na yung session, ang session gagawin in the morning, mga around 10, and then ang impeachment sa hapon. Pero 3 times a week. So talagang napakahirap yung pagbabalanse ng oras, lalo na kung may mga hinahabol na committee reports at may hinahabol na budget. Napakahirap talaga. Aminado ako, hindi ganun kadali ang mangyayari dahil nga maraming pagbabalanse ng oras. Opo. Pero sa palagay po, politically speaking, can we afford na humaba ang proseso? Kasi yan po, divisive po yan eh. Kasi maraming pro, maraming anti. Ibig sabihin, masusustain po yan kung 7 to 8 months sa Mr. Senate President. Politically speaking, can we afford that na hati-hati po ang buong bansa for hanggang 8 months leading to the elections? But nasabi ko kanina, Alvin, talagang mahaba yung proseso, no? 7 to 8 months. At pipilitin natin na maiksian to dahil nga, I agree with you, very divisive itong prosesong ito dahil may kanya-kanyang mga supporters, may kanya-kanyang mga grupo, at very divisive. So the shorter, the better. Better rin sa amin dahil makakabalik kami sa pagbabalangkas ng batas at sa budget. Pero sa ngayon, yan ang napagkasunduan at susundan lang natin kung ano yung mga napagkasunduan during pre-trial. May siningit na tanong, Mr. SP, may paramdam daw ba si Senator Bato na dadalo siya o wala? Tahimik? Sa akin wala, Alvin. Wala. I don't know kung meron sa iba, no? But sa akin wala. Kasi huhulihin siya eh. Pag oras na mag-appear siya. Pag nag-appear ba si Senator Bato dyan, gagawin mo rin ba ang ginawa ni dating Senate President Alan Peter Cayetano na, ano tawag doon? Protective custody si Senator Bato? Well, meron siyang outstanding na warrant, no? So, nagpahiwatig na ang mga enforcement agencies na aarestuhin siya. Opo. So, ang importante ay respetuhin ang batas at proseso natin. Ibig sabihin, hindi niyo po siya kakanlungin, kagaya nung ginawa nung dating liderato?
May outstanding warrant, Alvin. So, kailangan respetuhin yung proseso natin. Okay, sige. And finally, ano po ang gusto ninyong sabihin sa sambayan ng Pilipino? All eyes will be in the impeachment trial starting Monday as Senate President and as the presiding officer, sabi ninyo, ng impeachment trial. Ano ang gusto ninyong ibahagi at dapat maintindihan ng sambayan ng Pilipino, Mr. SP? Itong proseso na ito ay parte ito ng ating sistema at importante na matuloy ang proseso dahil ito ay parte ng tinatawag nating accountability o pananagutan. At kaya tayo ay naghahanda ng maigi para masigurado natin na maayos, smooth at klaro sa ating mga kababayan yung proseso at malaman din nila ang katotohanan. Mataas ang hiling ng ating mga kababayan na malaman ang katotohanan at ito yung parte ng parte na para malaman natin ang katotohanan at magkaroon tayo ng desisyon sa mga susunod na panahon. Opo, at syempre huwag din po natin kalimutan ang mga flood control projects kasi yun po ang pinag-aalboroto ng ibang tao naman na inuunahin nyo pa yung impeachment kaysa sa bilyon-bilyong pisong flood control scam. May assurance naman po na magtutuloy-tuloy naman po ang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee dun sa flood control scam o tapos na po yun? Alvin, lahat ng bagay na tinatalakay ng Senado ay importante. Hindi natin hindi natin pwedeng sabihin na mas importante ito mas hindi importante. Lahat ng bagay importante. Yung pag-iimbestiga ng flood control, ang impeachment, pagbabalangkas ng batas. Ang daming tinitignan ko yung listahan ng batas kagabi. Napakahalaga yung 50 na batas. Of course, yung budget mahalaga rin, no? So kaya nga napaka-komplikado yung pagbabalansin ng oras sa mga susunod na panahon. Pero gagawin ng Senado yan. Parte yan ng aming trabaho. Po, maraming salamat po at good luck po sa inyo, Mr. Senate President. Kailangan nyo na sa katerbang vitamins at workout araw-araw. Ano po? Maraming salamat, Alvin. Thank Buhay you. ka. Thank you, si Senate President Sherwin Gatchalian. Agulat ako doon pa. Akala ko talaga may agreement na maghalal sila ng presiding. Diba? Parang gano'n ang sagot niya. Siya. Sabi niya ako. Under the rule. Oo, di ba? Kaya nga sabi ko, paano ko magpumilit? Ako. Parang nagkawatak-watak. Sinasabi ng isang senador, akala ko ba ako? Kaya nga, sabi naman ng isa, akala ko ako. Kung ganun, ako nagbubat ng rope. Sabi niya, kung ganun na rin lang, babalik na lang ako sa dati kong mga kaalyado. Patay tayo dyan. Oo.